guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Hello, mag-hello ka Lola. Hello! Ayan nga guys, ayan. Nandito na naman tayo sa ating YouTube para magkwentuhan. Tanungin si Lola sa mga bagay-bagay. Baka may mga bago tayong taga-panood, taga-subaybay. Ikikwento lang ni Lola kung ano yung naging buhay niya nung siya ay kabataan. Para naman maalala nyo kung paano nagsimula si Lola. Ayan, kung paano natin siya tinulungan. Kasi may mga, tayo Lola, may mga taga-subaybay tayo na bago, hindi nila alam yung kwento mo. Kaya, Opo. para to sa inyo, na mga bagong taga-subaybay ni Lola. Opo. Ayan, Lola. Kumusta ka, Lola? Okay. Okay ka, Lola? Okay. Maayos naman si Lola, guys. Nung nakaraang araw kasi, sumakit ang tiyan ni Lola at saka yung ulo niya. Pero, okay na si Lola ngayon. Okay ka na, Lola? Ano? Okay. Okay na. Ano na naman, wala kang nararamdaman. Wala. Ngayon ay March 15. Opo. Tama, Lola? March 15, 2025. Para alam lang ng mga nanonood na... Marso yan na. Pebrero. Hindi Pebrero, Lola. March na. Pati si Lola hindi na alam ang araw, ang Hindi date. ko na alam. Ay, nako Lola. Ayan, Lola, ngayon ay March 15, Sabado, 2025. Alam nyo ba, Lola, may nagkakagulungan ang politika. Marcos versus Duterte. Kilala nyo si Marcos? Opo. Yung junior. Asawa ni Melda Marcos. Asawa ni Imelda. Hindi, Lola. Si senior yon, si Marcos Senior. Patay na yon, di ba? Opo. Yung anak niya, si Bongbong Marcos, kilala nyo. Opo. Ngayon siya ang ating presidente. Alam nyo ba yon? Alam nyo. Oo. Tapos yung dati nating presidente, si Rodrigo Duterte. Kilala nyo? Opo. Si Duterte. Naging presidente. Opo. Ngayon, may kinasasangkutan na kaso si Duterte. Nga naman. Kasi yung, baka hindi nyo Lola, pero alam nyo ba dati, Lola, nung naging presidente si Rodrigo Duterte, alam nyo yung EJK, extrajudicial killing. Yung siya, Lola, mga pinapatay ng mga drug addict, pusher, mga gano'n. Opo. Yung mga tukhang. Opo. Yun. Yung kakatukin ka sa bahay nyo, tapos kapag may isang drug addict or pusher dyan, hinuhuli or pinapatay. Pinapatay. Oo. Yan yung kaso niya ngayon. Ngayon, si Duterte, nilipad. Inaresto ng ICC, ng International Criminal Court. At hinuli siya, ipinunta siya sa Netherlands. Para alam ni Lola, guys, kasi si Lola, wala namang, walang TV, wala na siyang radyo, nasira na pala yung radyo ni Lola. Para alam ni Lola yung mga nangyayari sa labas, sa mundo. Ayan, kaya kinikwentuhan natin si Lola kung anong nangyayari. Ngayon, nililitis siya sa Netherlands ng ICC. Lola? Kasi, yung kaso sa kanya, yung sa pagpatay ng mga drug addict. Opo. Yun. Kaya ganon. Ngayon, nagkakagulo yung mga tao, nahahati yung opinyon. Mayroong kumakampi kay Marcos, mayroon namang kumakampi kay Duterte. Kaya magulo ang natin ngayon, ang politika. Opo.
Alam nyo ba? Kasi hindi nyo alam yun. Kasi wala naman kayong pinapanood. Hindi kayo nakakabalita. Wala, wala. Ngayon, alam nyo na. Opo. Na ang politika ngayon ay napakagulo. Dahil nagkakagulo ang mga support. Opo, nagkakagulo yung mga supporters ni Duterte at saka ni Marcos. Tayo, hindi tayo makikigulo doon. Opo. Basta alam tala. Basta alam lang natin kung anong nangyayari. So, ngayon, alam nyo na. Opo. Ngayon, yung Vice President natin, si Sara Duterte, pina-impeach naman siya sa Kongreso. Di na kuan. Si Duterte, si Sara Duterte, siya yung anak ni Rodrigo Duterte. Oo. Siya ang ating Vice President ngayon, si Sara. Pina-impeach naman siya sa Kongreso kasi yung guys, wag kayong magagalit. Tingnan kwentuhan lang yung mga maka Duterte. Ganito, kunikwentuhan lang natin si Lola. Wala tayong kinakampihan kahit sino sa kanila. Nagkukwento lang tayo kay Lola yung mga nangyayari sa outside world. Hindi ko naman Kasi alam. parang nakaano si Lola nakakulong dito sa bahay niya. Wala siyang kaalaman. Hindi na makilumalakad. Si Sara Duterte, yung Vice President natin, Lola, Opo. may kinasasangkutang kaso naman ngayon, yung sa confidential funds, nung siya pa yung DepEd Secretary. Kasi, yung 125 million na gastos lang in 11 days. Yun yung nasa balita. Ba? Oo, kaya ngayon, baka may schedule na ng impeachment niya sa Senado. Sisimulan yan sa June. June or July. Pagkatapos ng eleksyon. Ang eleksyon natin ngayon sa Mayo. Buboto na naman kayo. Opo. So, ayan. Trivia lang yan kay Lola na hindi lumalabas ng bahay. Hindi niya alam yung mga nangyayari sa mundo. Sinasabi lang natin kay Lola. Lola, ngayon alam niyo na yung mga balita. Alam ko na alam. Sa politika. Ayan. Nagsasamok. Oo, masamok. Ibig sabihin ni Lola, magulo. Parang, sa tingin niyo, Lola, mangyayari ba ulit yung people power na sinasabi dati nangyari dati kay Marcos Sr., di ba nagka-people power, at saka si Cory ang Hindi ko na alam kung mangyari. Sa tingin nyo, mangyayari ulit ngayon yan? Kasi nakwento ko na sa inyo na magulo ang politika ngayon. Opo. Sa tingin nyo, mangyayari ba yon? Opo. Ngayon, sa tingin nyo, na nahati yung tao, na may gusto kay Duterte, may gusto kay Marcos, yung pamamalakad ni Marcos, may mga ayaw, may mga gusto, ganyan. Pero takot na sila. Takot na saan? Kaso. Baka makasuhan. Opo. Kung magkaka-people power, Lola, dito lang tayo. Opo. Hindi kami makikisali. Gusto lumakad, dito na lang ako Paano, Lola, kapag ka nagka-people power, magdi-declare si Presidente Marcos ng martial law? Di mahirap yon. Di ba naranasan nyo dati yung martial law ni Marcos Sr.? Okay ba o hindi? Hindi. Hindi. Nako. Hindi okay sa inyo yung martial law dati ni Marcos Sr. Kasi sa experience nyo, Lola, ano ba nangyari dati nung martial law? Takot ng tao. Gutom. Gutom. Kahit takot man sila pag sa mga tanom nila. Sa mga tanim nila, ayaw na nilang lumabas. Oo. Hindi na sila nakakapaghanap buhay. Oo. Ikaw, nung martial law, Lola, nasaan ka nun? Nagpasok ako katulong.
nasa trabaho ka, Opo. nagkakatulong. Opo. Ah, pero alam nyo yon na may martial law. Opo, alam ko. Dito ako nagpasukan antene inuwi nga nagpresidente. Iwit. Ha? Iwit. Oo, iwit. Ah, Ante, nakadakan ante, iwit. namasukan daw si Lola sa isang mayor dito sa Dolores na bilang isang katulong. Mm. Ayan. Nag-ilang taon ka doon, Lola? Ilang taon kang namasukan na katulong? Matagal. Ilang taon? 15 years? 20 years? Mga 25 ka. 25 years? Oo. Ang tagal din. Matagal. Mm. So, Nangamatay na lang. mm. So, ngayon nga guys, yan, nagtatapos ang ating political views about sa pagtatanong natin din kay Lola. At tanungin naman natin si Lola tungkol sa kanyang buhay dati, kung papaano siya. Lola, ilan kayong magkakapatid? 6. 6. Lahat yun may asawa. Opo. May mga anak. Opo. Ba't ikaw, nag-asawa kayo, di ba? Tapos hindi kayo nagkaanak. Opo. Hindi ko nakaanak kay dayon namatay ang asawa ko. Hindi nagkaanak si Lola dahil namatay daw kaagad yung asawa. 2 years lang, Lola, nagsama kayo. 2 years nagsama kayo ng asawa mo. Hindi nga rin nag 2 years. Hindi nag 2 years. Dati, ano yung hanap buhay nyo? Nung nag-asawa kayo, namamasukan pa rin kayong katulong, hindi na. Hindi. Anong hanap buhay nyo dati? Akong buhayin, aglalabas ako ng isda. Ay, nagbebenta ng isda. Opo. Malakas pa yung pangita nyo doon. Opo, malakas. At saka nalaman ko rin, Lola, sa kwento nyo dati na nagbababuyan kayo. Tama ba yun? Opo. Kumusta naman ang pagbabuyan nyo dati? Mabuti. Mm. Mayroon ka, malaking, Kinikita? ng pera. Malaki yung nakikitang pera. Oo. Ah. Nagkakabinta ka. Mabuti. Tapos mag-isa lang kayo noon. Opo. Hindi kayo kumuha ng katulong nyo, ganyan. Hindi. Malakas si Lola ng pera dati. Malakas mangita. Hindi ako magkuha ng katulong. At saka, Lola, anong advice mo sa mga tao? Kasi ikaw, 83 years old ka na, malakas pa. Anong maipapayo mo sa mga tao para humaba ang kanilang buhay? Ang akong lahi, isasabi sa ila, Oh. hindi kumakain palagi ng karne. Wag kakain ng karne palagi. Ano Opo. yung kakainin? Labi ng intaba. Lalo na pagtaba. Pagtaba daw, wag kakain. Ano yung kakainin lang, Lola? Ang manok, sabaw, Manok, sabaw, at saka isda. isda, tapos gulay. Gulay, palagi ang gulay. Palagi ang gulay. Opo, kung Ah. kumain ako ng manok, mayroong gulay. Yan ang ipapayo nyo sa mga taong gustong humaba pa ang buhay. Maging Opo. malusog. Ang gulay masyado kataas Sustansya. sustansya. Ayan guys, so makinig tayo kay Lola kasi tingnan nyo naman si Lola, 83 years old, nakakapaglakad pa. Malakas pa yung pandinig niya. Gulay daw. Ako pa nagsasaing dito sa bahay ko. Siya pa yung nagsasaing, siya yung gumagawa sa mga gawaing bahay. Pero yung paglalaba, ay nagpapalaba tayo Nagpapalaba na ako. nagpapalaba lang si Lola at saka nagbibigay lang siya ng pera sa naglalaba. So, ayan nga guys, yan lang ang ating topic ngayon sa ating vlog. At saka, kung may mga gusto pa kayong tawag dito, i-topic or itanong natin kay Lola, i-comment nyo lang dito sa ating comment section at yan ay sa next vlog natin kay Lola. Opo. Lola.
Sige, yun lang. Thank you so much for watching at sana ay mag-subscribe kayo. Yung mga hindi pa nagsusubscribe sa ating channel, mag-subscribe kayo at i-like, i-share ang ating video, mag-comment kayo. Huwag niyong i-skip ang ads. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye, Lola. Bye-bye.